Nangang napapraning itong si Zoe sapagkat inuusig siya ng kanyang konsensya sa kanyang ginawa sa kanyang lolo at kahit sa kanyang pagmamaneho ay bigla na lang nagpa-flashback nga itong si Lolo Pepe. Ngunit siya lang ang nakakakita, patunay na kinukonsensya siya ng matanda. Kabilang banda, ito ngang si Moira ay pilit siyang hinihikayat na pumunta nga sa prayer vigil ng kanyang lolo nang sa ganun makita ang kanilang presensya. Kailangan nilang manatili na magmukha nga concern at apektado sa nangyayari sa kanilang lolo nang sa ganun hindi sila tuluyang paghinalaan. Nakuha pa nga ni Moira na mag-inom at mag-celebrate sa kabila ng nangyayari sa matanda. Galit na galit itong si Zoe sa kanyang ina dahil kahit anong gawin niya, hindi na niya mababago ang ugali ng kanyang ina na talabaga hindi kayang kontrolin ang kanyang sarili at nakuha pang magsaya sa kabila ng lahat ng nangyayari. Samantalang siya ay stress na at hindi na makapakali dahil inuusig na ng kanyang konsensya. Kabilang banda, nagkita nga itong si Regan at itong si Harry at pinag-uusapan nga nila ang nangyayari doon sa naturang nakawan sa loob ng bahay nitong si Doc Carlos. Sinabi ni Regan na sana daw sinamahan niya itong si Harry baka sakaling nagapi nila ang mga naturang hold-upper. Ngayon sinabi ni Harry na kung sumama siya, maaari din siyang mapahamak. Putol bigla ang kanilang usapan nang dumating nga itong si Moira. At dito nga ay tila concern na concern sa kanilang dalawa. Labis ang pinagtaka nila kung bakit ganoon ang kinikilos ni Moira na tela may kakaiba sa kanya. Kinausap sila ng mahinahon, bagay na hindi sila sanay sapagkat lagi itong nakasinghal sa dalawa. Maya-maya pa nga ay nalaman nila na kaya pala ganoon yun si Moira sapagkat nakainom pala ito ng alak. May daladala siyang bote na nakalagay sa mineral. Yun pala, alak ang laman. Nag-iskandalo na nga si Moira sa loob ng prayer vigil ng matanda. Galit na galit itong si Giselle. Sinabi niya rito na hindi na raw ginalang ang kanyang papa sapagkat pumunta siya nakapulang damit at lasing pa. Iyan naman hindi nakatiis si Giselle. Kinaladkad na nga niya itong si Moira palabas. Maya-maya pa nga ay dumating na nga itong si Zoe at agad na inalalayan ang kanyang ina dahil susuri-suray na nga ito dahil nakainom na nga ito ng sobra. Sinabihan siya ng kanyang tita Giselle na galit sa kanila. Naiuwi na nga itong kanyang ina sapagkat nanggugulo lamang sa prayer vigil. At binantaan pa sila ni Giselle na sa oras umano na malalaman niya na may kinalaman sila sa pangyayari ng kanyang papa ay hindi niya ito mapapatawad. Siguraduhin naman ni Giselle na magbabayad silang dalawa sa kanilang ginawa. Ngunit sumigaw nga itong si Zoe na talabaga walang alam at walang kinalaman sa nangyayari. Na inosente umano sila ngunit halatang guilty. Wala na nga nagawa ang mag-ina kundi umuwi na lang sa kanilang bahay. Dahil sa sobrang pagod ay nakatulog nga itong si Zoe. At maya-maya na nga ay bigla na lamang siyang ginising ng kanyang ina dahil meron umano silang napakalaking problema. Sapagkat dumating na nga ang resulta ng fingerprint match at isa nga sa kanila ang nag-match. Kaya naman labis na nag-alala itong si Zoe, batid kasi niyang guilty siya at alam niya nga posibleng kanyang mga kamay ay nag-match sapagkat siya nga ang may dala doon sa medical kit na nakita doon sa kotse nitong si Balahadja.